Ito ang Mount Olis na may taas na 7,900 feet. Samahan nyo kami sa aming paglalakbay para marating ang kamanghamanghang lugar dito sa Atok, Benguet. Mula rito sa probinsya ng Rizal. 7,900 feet above sea level. Yan. Ganda ng view. Kita-kita yung mga terraces doon. Wow! Alala! Amazing! May kalsada oh. Wow! Ito yung sikat na tunnel dito. Hinihingal agad ako. Samahan nyo rin kami sa aming naging biyahe patungo sa Baguio City at La Trinidad. Hello, grabe, nakakatakot naman dito. Tingnan mo, nakakatakot sa part na to. Parang anytime may malalaglag. Ating alamin kung ano nga ba ang mga bago rito. At kung hindi nga ba malamig ang klima sa Benguet sa mga panahong ito. Samahan nyo kami sa aming mga naging pagsubok sa aming biyahe. Wait lang, tinutulok talaga ako ng gravity. At ganoon na rin sa mga kasiyahan. Ay, nagurot ka tabi ka. Brilyante ng lupa. Wala, ano kasama na strawberry farm? Ice is colorful houses. Kuya, malikot yung kabayo na to ah. Anong lasa ng ito? Matamis lang. Lasa taho. Iniba lang ang color. Tara, umpisa na natin ang video. Napagod na siya, Mare, kasi wala na siyang pera. Tapos nakaganyan pa siya, big baby pa. After 2 years, nakapag-vlog na rin tayo guys. Pero ngayon, special yung ride natin dahil meron tayong kasama na meron na tayong OBR. So nandito tayo guys ngayon sa may Rizal. Babiyahe tayo ngayon ng Baguio City saka Atok. Gamit pala guys natin ngayon yung Zone Test 400. Hindi tayo ngayon naka NMAX dahil malayo yung pupuntahan natin. 400cc siya na scooter, expressway legal. Papagas muna tayo guys na meron lang tayong 1 bar ngayon. Update sa price dito sa clean fuel sa Payatas 78 tas 79 sa red. Magkano gas ko? 200 po. Thank you po. Baho, may basura. Eto nga pala guys yung kasama natin, nasa likod natin yung OBR natin. Yes. Nakikita naman ako eh. First time niya guys makakarating ng Baguio kaya medyo excited siya. Tayo kasi guys pang 6 times natin na pupunta ng Baguio Bale sa video na to guys papakita namin sa inyo yung mga pupuntahan nating mga tourist spots or tourist attraction na mga mapupuntahan nyo sa Baguio or around La Trinidad. Tapos yung pupuntahan din natin yung Mount Olis sa Atok. So yun yung mas malayo. Lagpas siya ng La Trinidad tapos dadaan tayo ng Elsema Highway. Napuntahan natin yun isang beses, tapos alamin din natin ngayon yung temperature kung talaga bang mainit. Sabi kasi ng mga tao ngayon, mainit daw yung... Tama ba? Mainit daw ngayon, di ba? Oo, mainit. Sabi? Tapos umuulan paghapon. Tapos maulan daw kapag hapon. So sana din natin maabutan yung ganong weather para maging smooth laki yung biyahe natin. Sa ngayon medyo maluwag-luwag na may kalsada dito guys sa MacArthur sa hindi ko alam kung Marilao pa rin to So far yung experience naman natin sa motor, okay naman siya, kaso ang hindi lang maganda sa kanya yung suspension niya, masyado siyang maalog. I-share namin sa inyo guys sa dulo ng video kung magkano lahat yung nagastos natin kung magkano yung mga prices sa kada tourist attraction saka yung kabuuang total natin. Balikan namin kayo ulit mamaya kapag nandun na tayo sa bandang bypass. Share natin yung condition doon ng kalsada, kung ano na rin yung status niya, kasi nung huling daan natin doon dati, nung huling na i-vlog natin siya, hindi pa siya totally natatapos pero mukhang rin yata ngayon yung kabuuang Plaridel bypass. Dito na tayo sa may Plaridel bypass, 6:45. Medyo chill lang tayo ngayon bumiyahe guys kasi wala naman tayo ganong hinahabol. Ito yung status niya ngayon May mga part pa rin pala na hindi pa tapos. Ayun tulad nito nagma-merge sa isang lane yung mga papunta dito sa south. Ayun tulad dito hindi pa siya totally gawa. Ayun yung kabilang side na yun Yung motor nga pala na to guys, meron siyang dalawang mode meron siyang eco saka sports mode. Pero kahit naka eco mode siya malakas na rin yung performance. Parang nawala yung kaluluwa ko. Try natin sports mode. Ayan lakas yung hatak niya Eto, ito na ako rito, bypass na to. Eto guys, yung pinakamahabang tulay dito sa part ng bypass Ito ang Angat Bridge, na parte ng Plaridel Bypass. May kabuuan itong haba ng 1.12 kilometers na isa sa pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Mayroon itong 4 na linya na may ruta papunta sa mga bayan ng Bulacan tulad ng Balagtas, Giginto, Plaridel, Bustos at San Rafael. Ito guys, yung kinuha natin ng drone babaybay natin yung tulay na to. Ang haba niya, ang ganda ng kalsada, kaso yung dito lang sa mga part na yan, yung mga hati-hati, hindi ko alam yung tawag dyan may malalalim lang na mga part kaya kakaldag talaga yung motor mo. Sports mode. Tignan natin yung bilis ng motor, kung mabilis talaga siya. Sagad throttle tayo. Ito na guys yung arko ng Nueva Ecija nasa tabi ng truck.
May dumadaan kasing truck eh. At syempre, magdo-drone din tayo dito guys, no? Kaso may mga kable ata. Pwede tayo dito mag-drone. Dalawa yung arko rito magkasunod. Nueva Ecija, saka yung Gapan na arko. Tayo mag-drone shot tayo dito sa Nueva Ecija arc. Yan. Dito pasok lang tayo dito siguro. Ang Nueva Ecija ay kilala bilang Rice Capital of the Philippines. Dahil sa dami ng mga palayan dito, ang probinsyang ito ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng Luzon. Sagana rin ang probinsya sa mga sibuyas na siya namang pinapadala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Marami ring iba't ibang magagandang tanawin at tourist spots ang makikita rito, kabilang na ang Milalungaw, Pantabangan Dam, at iba't ibang mga ilog na matatagpuan sa Gabaldon, Bungabon at iba pa. Ang pinakamalaking syudad naman ay ang Cabanatuan City na siya namang binansagan ding Tricycle Capital of the Philippines dahil isa rin ito sa karaniwang panghanap buhay ng mga mamamayan sa probinsya. Andito na tayo guys sa may Gapan ngayon. Ito yung pinaka-boundary ng Gapan City or pinaka-arko nila. Yung pakiramdam ngayon guys dito, no, sobrang sarap kasi yung hangin, presko siya, no, galing talaga siya sa bukid. Yes. Fresh air, wala talaga siyang pollution gaano. Unlike sa may Maynila, sa syudad. Regarding pala guys sa gas consumption, ano, magkano tayo sa gas? Bali 200 pa lang ang nagagas natin guys, no? Puntalban mula dito, 200 pa lang yung nagagas natin. Let's go! Ah, okay. Doon sa dulo, may mga magagandang bahay dito. Ayun, tingnan nyo guys, oh. Mga makalumang bahay siya. Ayun, oh. Ay, ang Tayo ganda. Oh, di ba? Sabi sa'yo eh. Ay, ang ganda Tawag niya. dito, ano, Maganda dito kapag hindi maaaraw. sa gabi. Lumang Gapan yung tawag dito. Ayun, ito yung mga bahay, di ba? Ganda, no? Makaltag nga lang kasi yung dahanan na yun. Tingnan nyo guys, oh. Ayun, may checkpoint guys. After doon po. Baguio po, saka Mount Olis. Mount Olis saka Baguio. Atok. Sa Rizal. 400 sir. Zone test 400. 100, magkano yan? Rent lang yan sir. Oo, ikaw yung maraming inaangkas. 653 days. Sa Taguig. Opo, 653 days. Na-checkpoint pa nga. O, diba? Alaw nyo na tayo. Ano yung arko niya? Drone tayo dito. Ito na guys, yung ano, La Union. Ito yung tulay. Ito na yung pinaka-arko, no? Ang La Union ay kabilang sa rehiyon ng Ilocos Region. Kilala ito bilang surfing capital of Northern Luzon dahil sa sikat nitong mga alon sa dagat sa San Juan. Karaniwan itong dinarayo tuwing tag-init ng mga turista. Kilala rin ang La Union sa paggawa ng masasarap na grape jam at grape wine. Ayan na, Baguio to Quezon. Wow! Ayan na guys, andito na tayo sa arko ng Benguet. Tayo. Ganda. Welcome to Benguet Province. Ayan guys. Ang Benguet ay nasasakupan ng Cordillera Administrative Region sa Hilagang Luzon. Karaniwan itong dinarayo tuwing panahon ng tag-init dahil sa malamig nitong klima. At ito rin ang probinsya na may pinakamalamig na temperatura sa Pilipinas, partikular sa bayan ng Atok, na noon ay umabot ng negative 6 degrees Celsius ayon sa mga lokal. Ito rin ang probinsya na sagana sa pagsusupply ng iba't ibang gulay na pinadadala sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, na kung saan ang 80% ng highland vegetables sa buong bansa ay dito nagmumula. Ito guys yung unang tulay na madadaanan natin. Camp 1, ito yung unang tulay. Ganda no? Taas oh. Yes. Ang sarap maligo. Gusto ko na lang maligo. Eto na. Puro ganito na tayo. Quezon Road. Mag-asawa ka sa ganyan. Sa ngayon guys, yung weather dito sa Quezon sa oras na to, 1:30 na. Yung weather ngayon, ayan, mainit. Hindi ko alam dahil siguro medyo nasa ibaba pa tayo. Baka pag umakit-akit, baka magbago na. Wala tayo ganong nakakasabay guys ng mga riders ngayon, ano. Puro mga 4 wheels yung nakakasabay natin sa kalsada. Morning time siguro kanina, mas marami siguro mga riders ditong dumadaan. Ganda no? Ayan o, yung dadaanan natin oh. Yes. Pero nakakatakot. Ang sarap maligo, oh. Maligo na lang talaga. Oy, ganda. Tingnan mo yung ginawa nila sa mga bundok para maiwasan yung mga nalalaglag ng mga bato pag nagla-landslide. Ayan o. Nilalagyan nila ng parang harang, parang net na, ewan. Tapos may mga bakal. Hindi ko Hello, rin sure grabe. eh. Nakakatakot naman dito. Ganda no? Inaayos nila yung kalsada eh. Tingnan mo, nakatakot sa part na to. Parang anytime may malalaglag din mo. Nakabungad na yung mga batong malalaki o. Ayan o. Oo, grabe.
Kasi mga TV dito sa harap. Ah, ang taas. Tarek, no? Eto, inopen lang to pansamantala habang inaayos yung nasa baba. Pero isasara din siguro to. Ito yata yung main na ano, nadaanan or ganyan na siya permanente siguro. Pag nagtagal, pag naayos na. Tayo dito sa flood control. Sino yung dito sa flood control? Ah, yung si ano? Ewan ko kung saan banda yun. Oo nga, pero ganyan. Si Cabral. Grabe. Hindi ko alam, doon pa ata yun. Ganda rito ah. Malamig dito sigurado. Di ba? Presko. Yung nga lang, may inaayos yata sila. Ganda. Oh. Eto na guys, eto na yung Lion's Head. Ah, hindi ba nila yung kulay? Parang pinatingkad nila, no? Nirepaint? Nirepaint ata nila eh, no? Sa type of parking nito. Dapat yata pumasok ako dun ah. Mahirap ikot to eh, mabigat eh. Doon pala tayo talaga dato ka-park. Sa bagay, okay din yan ito mo. Ayun, no? Grabe Tarek, oh. Ah. Grabe yung pagka-stiff nung ano, kalsada. Ang tarik kasi. Pwede ka na, bawal ka ba sumingit? Pwede ata eh. Kiraan po. Ay, may restroom pala eh, oh. Dito na lang to. Hindi ko maipasok kumayos. Ako na. Ah, Okay, tapos na kayo mag-picture. Here. sabi na sa harap. Yun na sa bunga ka. Anong gagawin ko dito? Sure din. Pero napipicture na kakaya lang. Guys, ganda. Ito yung vlogger yun. Tapos na kayo pinagabak. Guys, ang ano, grabe dito. Gana ba? 50 lang sir. Sarap pa yan. Anong lasa ng ito? Ito lang, first time. Ano? Wala, matamis lang. Nasa taho. Iniba lang ang color. Yun lang. Ito na ano? May ibang strawberry yan, ayun oh. Yung buo, ayun. Rate, 1 to 10. 5. Bakit Balance lang. Matamis. Ayun na guys, papunta na tayo ng transient ngayon. So yung transient natin pala ay yung... Oo nga. So yung transient pala na kinuha natin guys, Moldex Residence yung pangalan. Ano? Malapit lang siya sa may Burnham Park. Bago tayo guys pumunta pala ng transient, daanan natin yung Lawakan Airport. No? Tingnan lang natin kung ano yung sitwasyon niya, kung nakakatawid na ulit yung... kung nakakatawid na ulit yung mga sasakyan sa runway. Di ba? Para mas visible. Ito yung bilihan ng ano, mga gulay ay sinasabi ko sa'yo. Mura lang yung mga gulay dyan guys. So yung mga bilihan ng mga pasalubong, ganyan. Ito yung Lawakan eh. Tanong natin kung passable. Sir, nakakatawid dyan? Thank you po. Ayun yung airport oh. Ayun yung airport ng Lawakan guys. Ayun oh. Ito mismo yung runway. Ayun yung dead end niya oh. Di ba? Parehas. Bangin parehas yan. Kita ba? Ah, ayun pala tawid. Ayun, Kasi gano'n. Ayun oh, runway mismo yun oh. May flight dito dati kaso na-stop na. Sa daan? Ito? Kita mo ayun oh, runway. Moldex Residence. Pare sa 204, under pool. Tingnan natin guys yung sunset ngayon. No? Bale, ito guys yung view, no? Meron siya dito ang dalawang upuan, ayan. Tapos merong table. Dito sa katabing unit, meron ding ginagawa pang another building, no? Ewan ko lang kung katulad to nung unit expansion, ganun. Ito yung view ng mga bundok. Maganda siya. Originally guys, dito sana tayo sa kabila, yata, or sa kabilang side, hindi ko sure. Nalipat tayo ng unit dahil yung unit sana na kukunin natin or gagamitin natin, masyado raw marumi. Yung gumamit na huling guest, kaya hindi raw nila agad malinis ng maayos, no? Hindi enough yung time para mag-accommodate ng another guest. Kaya nilipat tayo dito. Pero maganda rin naman yung pinaglipatan. Ayan yung itsura niya. Tapos, ito yung sunset. Sakto yung pagbubog dito guys. So, yun, oh. Kitang-kita yung sunset, oh. Bali, may libre din sila guys access sa elevator, no? Kasi mataas yung building na to, marami siyang floor, kumbaga. Bali, ito yung second floor. Meron siya dito, mga room sa right side. Then, meron din dito. Ganito yung ginagawa ng mga client guys pagkatapos nilang check-in. Pag nag-check-out, nag-iwan na sila ng basura. So, dito sa atin, 204. Yan. Pasokin natin guys. Sara lang natin. So ito pala guys yung itsura ng condo, no? Bali, nasa bungod lang yung kusina, no? Kompleto siya sa mga gamit. May mga baso, plato, ayan. Saka may mga sandok, panghugas. Meron din ditong mga ano, patis, suka, toyo, yan, kompleto. Tapos may oven, may ref, may salamin. Ito yung CR sa tabi. May salamin dito, ayan. Tapos ito yung kanyang shower. Ito, may sliding door siya dito. Ayan. May hot shower siya guys, no? Ayan. Malinis yung CR guys. Malinis. May libreng tissue, ayan. May map. Ito yung kanyang maliit na parang sala. Sala nga. Ayan, ito yung TV, yan. Ito yung full body mirror, yan. Tapos meron ditong display. Ano masasabi mo? Ang ganda ko.
Ganito mo dito sa Payans, may mga unan. May mga outlets kompleto. Ito yung hikaan. Ito. And then may wifi. Kaso, hindi ko man may wifi dito eh. Nag-i-issue ata sa connection. Mabango rin siya kasi meron siyang AmbiPure. May electric fan. Tapos, yung pinaka-importante, ito may balcony siya. Napakita na natin to guys, no? Careza or Kereza yung tawag sa unit ito guys. Malamig siya guys, lalo kapag sa gabi. So sa loob ng 3 days, 3K siya. Bali 1.5 siya per night. So 2 nights, 3 days, 3,000 yung total guys. Ayan, time check guys. 5:30 na. Ayan, naman Fresh natin na kami. pupuntahan guys yung Mines View Park. Di ko lang sure kung open pa siya, no? Pero mukhang open pa naman. So 17 minutes away siya dito guys sa Mines View Park. Di mula dito sa Moldex, dito sa sa Transient. Ay, sarado ba to? Nasa kabila ba? Akala ko dito. Park na. Lamig, di na tayo guys nag-jacket kasi hindi naman ganun kalamig ngayon. Ewan ko lang sa gabi, baka mag-improve yung weather dito. Baka mas lumamig siya kumpara kanina. Nagpahinga lang kami kanina saglit. Ay, may mga bus dito. Bayahing Pacubao, Genesis. Dito pala sila dumadaan. Dadaan niya ng Marcos Highway. Ang ganda ng flyover nila dito. Barangay Rojas. Welcome to Barangay Rojas. Dito tayo. One way kasi roon, sinara. Eto guys, ito na yung Mines View Park. Tanong tayo ng parking. Ayun ang Mines View Park. Yan, ito na guys yun. Mines View, doon lang tayo. Kaya magkano entrance? Ayun, 10. Ilan sila? Per head to sir, ano? Dalawa lang po kami. Wala lang pa. 20 lang. 20 pesos. Okay na sir? Okay. Thank you po. 20, 10 lang isa. 10 per head. Ito guys yung Mines View, di ko. Daming pine trees dito, ayun oh. Di ba? Mas maganda kung araw. Ano lang din yan, view lang din yan ng bundok. Parang sa may ano kanina sa Lions, parang gano'n. Pero mas malawak siya. Ito mga iba-ibang klase ng laman Mga binibenta Ayun Huwag ko nang babalik. Bukas na lang babalik. Yung mga plantito, mahilig na sa plantito. Ay, yung aso. Pwede yung picture dyan sa aso na yun. Tingnan mo. Ayun wala yung aso. Ito. May bayan. Mamaya. Picture tayo. Ay, yung ganda. Ay, ito yung sinasabi mo. Ha? Hindi pa masak yun. Ay, hindi ba? O sa ano yun? Sa ride park yun. Bawal sa view deck ang nakasuot ng Igorot costume. Marami pa rin tao kahit ganitong oras, no? Siksikan lang pag nag-picture, no? Bigayan. Malamig na siya, ramdam na ramdam ko kasi nakasando ako. Pero sakto lang, ganda. Ayan guys, dito na kami sa Burnham, POV. Dito kami sa... Ito na lang, dalawan. Kaya magkano dito? 100 po. 100 pesos. Ilang ano yan? Walang 30 minutes. Walang 30 minutes. 30 minutes yun. Thank you po. Ayan guys, makikipagbalyahan tayo sa mga bata dito. Harap tayo ng mga ano natin. Magbunggo ka nga, oh. Mas okay guys pag nandito kayo ng ano talaga, ng madilim. Pero depende pa rin sa inyo kasi kapag ka may araw, mainit naman ano. Pero kapag ka madilim, mas malamig siya. Hop! Karera! Karera! Ayan na, kamote ka. Ang dami ng kakap dito ah. Try mo lang magbunggo. Ha? Try mo. Ha? Sabi tayo. Sabi tayo. Tag-isa tayo. Hello? Tubig! Mineral kayo dyan. Gibenta ako sa amin. Sa'yo. Ay, nako. Napagod na siya, Mare, kasi wala na siyang pera. Tapos nakaganyan pa siya, big way, big way. Hi guys. Nakita niyo ba yung hipon? Ayun yung binili namin kagabi sa night market. Kinain namin ngayon. Kasi wala nang mabibilan dito sa labas. Tignan nyo, ayan, Milo-Milo lang. Kasi malamig dito. Anong oras ko lang ba ngayon? 6:24. Ganyan yung view. Look. O, diba? Tapos, ayan, may ginagawa pa. Di pa siya tapos. Yun lang. Bye. Kain muna kayo. Ito guys yung itsura nung condo, no? Ito, itsura nung place. Ayan siya. Bali yan, ito yung buildings nila, no? Ayan. Tapos ito lang yung pinaka daanan ng ano, yung highway. Okay. May nag-warning sa airport, may Lawakan Airport kasi rito eh. Ayan, ito. Tatlong building siya, no? Ito yung pinaka-entrance, no? Sa baba, ayan. Sa gitna. 4 na buildings pala.
Tapos yung isa ditong buildings, tinatayo pa lang. Yun yung nasa harapan natin. Ayan siya. Ayan, ito yung itsura niya. Then pakita natin yung itsura ng mga nasa paligid natin, yung mga kabundukan. Ayan, ayan yung itsura niya. Bali yung oras ngayon is, ano oras na? 6:57, no? Na 7 yung oras. Ayan, yung mga bundok sa paligid natin. Ayan, ito yung bundok, guys. Ito. Ano yan, nasa camera? Bakit may ganun? Ang kapal ng fog ko. Hindi yata akma yung ND filter na nilagay ko, ah. Basta ito yung itsura niya, guys, ah. Taas pa natin ng konti. Ganda. Ganda, oh. Kaya palang hirap no, pataas na. Tapos yung mga bahay-bahay, tingnan mo, nakita mo. Grabe, no? Nasa bundok talaga sila. Nasa paligid talaga ng mga cliff. Parang cliff talaga siya. Bakit sabi 2 floor, 2nd floor? Pero hindi naman tayo 2nd floor talaga. Success! Yung drone nakaharang. Yung drone, hindi ako makaupo. Ayan, good morning guys. 8:30 na yung oras ngayon. Pupunta tayo ngayon sa may strawberry farm. Yun yung una nating pupuntahan para sa araw na to. Sa La Trinidad siya located, no? So 24 minutes yung biyahe dito, based sa ETA. Pero bibilisan natin ng konti. Yung temperature mas malamig tuwing hapon kesa ngayon. Boom, may ayos tong pumawid sa pedestrian. La Trinidad yung strawberry farm, di siya Baguio, ah. Di siya sa ng Baguio City. Saan ba nasar yung sa motor? Okay, thank you pa. Okay na ba? Meron pa sukle. Sorry, kala ko sakto. Thank you pa. Dulo kaliwa. Ayun yung pinaka-strawberry. Ayun. Ito ang strawberry farm na matatagpuan sa bayan ng La Trinidad. Sikat ito dahil sa malawak nitong tanim ng mga strawberry. May kabuuang 79.49 hectares ang kabuuang lupa ng taniman. Dinarayo ito dahil maaari ritong mag-strawberry picking ang mga mamamasyal. Isa rin ito sa pangunahing lokasyon sa pagbili ng mga pangunahing pasalubong gaya ng strawberry, strawberry jam, ube jam, at iba pang mga lokal na produkto. Ito kami guys ngayon sa may strawberry farm. Saan? Ha? Matay banda. Ikaw, hanap ka. Ayan. Ito meron na tayo yan kagabi eh. Yung mga nandito eh. Ito mga jam ito. Ito 100 bismillah. Ilang grams yan pag 50? Ilang grams? Ito guys yung 50 nila. Ito pag 100. Tapos pag 150 ito. Magkano na po ba? 1,030. Ang bigat niya na. Puro babasagin pa. Ang dami. Okay na guys, nakapagbili na tayo ng mga pasalubong. Ito yung mga bilihan. Ito, souvenir. Ito yung mga jams, saka strawberry jam, ube jam. Ayan. Dito guys yan, sa linya na to. Tapos sa kabilang side, yung mga natitinda ng ice cream and mga taho dito. Ito mga souvenir. tayo, Mau. Siyempre, Ito. Ayan. Oh, lumulog si mirror ko. Ayan guys, kakatapos natin dito sa strawberry farm. Nakabili na rin tayo ng mga ng pasalubong. Saka nakapag-drone shot na rin tayo. Saan yung exit? Init, bali next natin ngayon guys yung mga color house. Anong tawag doon? Hindi ko pa alam yung tawag hanggang ngayon. Search mo sa phone mo, sa notes. Para masabi ko, house of ano yan? Wala, ano kasunod ng strawberry farm? Ice is colorful houses. Ayun, colorful Stobosa. houses. Ayun guys, punta tayo ngayon ng ng Good Shepherd. Pero dadaan na tayo ng ngayon, Stobosa. Sports mode ko nga to, bagal. Ito na guys yung Stobosa, yung colorful houses. Tingnan natin kung saan tayo pwedeng mag-park. May parking ka bang nakita dyan? Ang hirap din mag-drone. Tingnan mo, yung mga nasa taas natin. Ay, ang daming kable. Bawal po drone dito ma'am, no? Pwede. Pwede drone, bawal? Pwede, sir. Ah, pwede. Ayun guys, bago kayo mag-picture, kailangan mo nang mag-register daw. Dito lang pa. Dito pa. Tapos dito sa baba niya, merong guys, ilog. Ito, tapos may mga malaking bato rito. Ayan Tapos ito may hanging bridge. Pwede na pumunta sa hanging bridge na donation box lang din yung kailangan i-settle doon after mag-register. Pwede mag-drone tayo. Kaso may mga kable lang. Ingat-ingat na tayo pag ginawa natin ng aerial shot. Ang pangalang Stobosa ay mula sa tatlong sitio sa La Trinidad, Stonehill, Butiw-Tiw, at Sadyap. Hango ang disenyo sa Favela Painting Project sa Rio de Janeiro sa Brazil. Ginawa ang disenyo ito para mapaganda ang komunidad at makahikayat ng mga turista. And guys, okay na. Nakapag-picture na tayo sa may colorful house of Stobosa. Ganda, no? Ano masabi mo?
Maganda. Ang ganda niya pang picture. Ang ganda ng mga bahay. Kasi hindi tayo naka... Hindi kami nakapunta Ano sa bridge, nakalimutan namin. Natidaan, no? Nakalimutan. Sayang. Donation box lang yung yung pwede nyong ibigay. Optional siya. Any amount naman. Oh, dito ako nagpark, naalala ko na. Dito ako nagpark dati ng motor. Dito tayo sa lilim. Ito, nag-iisa. Pwede kaya rito. Ito para may lilim, oh. Tayo para safe, oh, di ba? Hi guys! Another spot na naman. Nasaan ba tayo? Sabihin mo kung nasaan tayo. Good Shepherd. Ito na guys, dito tayo sa may Good Shepherd ngayon, ano. Nakapag-park na tayo doon. Mukhang wala naman bayad. Ewan ko kung kailan yung bayad ng parking. Baka mamaya pa. Ito yung bilihan. Store, ayun, no. Ito yung spots. Ay, tanong tayo mamaya kung pwedeng magano. Tanong na ako ngayon. Sige, mauna ka na. Tanong natin yung pwede dito kumuha ng drone. Pero Uy, ang ganda ng view dito. Tita niyo. Guys, pwede rin mag-drone. Nagpaalam tayo. Huwag lang daw papasok doon. Yan daw. Mamaya mag-picture kami dito. Abangan niyo sa aking post. Mga bahayan, dito, mga bundok, ayun, no. Foggy lang doon, eh, no. Kaya masyadong maputi yung kulay ng mga bundok. Kasi ito may ano rito, ano to, kapihan? Vlogger siya. Ano yun? Ah, hindi, bahay lang. Ay, coffee shop ba? Parang coffee shop siya, no? Yung may mga table sa kaupuan. Kuha natin ng aerial shot. Ang Good Shepherd ay pagmamayari ng The Religious of the Good Shepherd Sisters or RGS. Sikat itong lugar na ito dahil sa masarap nitong ube jam. Kilala rin bilang mga bilihan ng mga pasalubong gaya ng ube jam, strawberry jam, peanut brittle, snowball at iba pang mga local delicacies. Ang kinikita ay napupunta sa Mountain Maid Training Center na tumutulong na makapagbigay ng suporta para sa edukasyon sa pamamagitan ng scholarships sa mga bayan na nasasakupan ng Cordillera at ang iba naman ay para sa kanilang community missions. Ayun guys, nakababa na tayo ng Good Shepherd. Punta na tayo ngayon ng Ride Park. Andun yung kabayo, no? Doon tayo sasakay ng kabayo. Pwede sumakay ng kabayo doon eh. Parking here. Ito, Ride Park. Ito pala yung harap niya. Ito guys, daming kabayo. Kita na agad dito. Kano kaya bayad? Dulo pa. Okay. Thank you po. Likod ng Suzuki. Naglalakusa to. Ay, ba't atras ata to? Atras ba to? Ito yung in-order natin guys. Inasal saka munggo. Ayan. Tapos may libreng sabaw, tayo kalamansi, tapos babaeng tinoyo. Magre-rent kami ng kabayo. Dito guys yun, ito yung pricing nila. 30 sa insurance, 30 minutes solo ride, 350, 1 hour, 600. Kapag ka 400 naman, 30 minutes double ride siya, isang adult, isang child. Tara, ride tayo guys. Kaya magkano po kami? Mag-ride. Register muna tayo. Abo. Register yan. 1 hour lang po. Pwedeng magkatabi kami nun, magkasunod? Apo. Sa ano? Para ano lang? Pag 1 hour kasi sir, papasyal kayo sa labas. Ah, dito lang kayo, dito lang. Sa 30 minutes lang sa 350. Yun yung paikot sir, di ba? Paikot lang. Ah, okay na po yun. Ala! Ako na una sir. Ala! Diretso po ma'am, diretso. Wait lang. Yan. All goods. Yung paa mo madam. Tapos, oh my God! Lucio. 30 minutes lang. Sabay kami, kuya. Okay lang yan. Okay na sir. Bilisan mo lang. Wala. Wala, ayan siya. Ayaw niya ng Okay. sunyag pass. Ayan guys, sakay na tayo. Hawak ka lang to sir sa gitna. Kuya, sabay kami nun, oh. Kuya, malikot yung kabayo na to ah. Lalaki to kuya, yung kabayo. Ah, lalaki lahat. Ay, hindi nagaganito yung babae. Ah, okay po. Grabe! Kaya? Kuya, pwede mamaya magpa-picture kami doon pag, bababa na. Go! Ito kasi ikot, ano. Ganun pala yung pakiramdam, ano. Taas pala. Ang ganda ng, no, mga balahibo. Sa riding kayo sa ganon, yung mag-isa lang. Ano kayo may training bago kayo mag-ano. Kailan kayo dito sir? Hanggang bukas po. Paulis kami bukas sir eh. May ano sir, may mga pagkakataon na namin ano rito. Kumbaga, biglang tumalon yung kabayo, nalaglag. O bihira naman. Bihira. Ay, pakiramdam. Masaya! Sabi nila maulan daw sa Baguio. Isa lang natin. Mainit. Diplomat tayo, di ba? Pupunta tayo guys ngayon ng diplomat. True. Mahambon ngayon, sana wag lumakas. Update guys, ayun, umulan. Sumilong muna kami dito, ayan. Kasama natin sa may maliit na yero. Parang ano to eh, transient din ata to eh. Tapos, ito, iintungan natin yung motor dito sa gilid. Okay lang naman siyang mabasa eh, kasi wala namang hindi pwedeng mabasa doon. Then, pupunta na dapat kami yung diplomat, na-stuck kami ngayon dito. Antay lang namin humina or mawala yung ulan. Balikan namin dito kapag nandun na kami sa diplomat. Lamig, gano'n kalamig? Ito guys, bakit tayo ng Dominican Hill Road? La dead end. Timo, pag nagdire-diretso ka dito, diretso na yun tayo. Ito. Saan magkano po?
30 pesos guys yung parking, saka yung pinaka-entrance. Kasama na yung parking na. Pwede naman tayo doon na lang banda sa likod. Eto guys, dito na tayo. Gusto mo ito nag-park na lang, banda? Ayan, Timitsura. Ayan o, diba? Pwede doon na meron. Yan, baka na. Ayan guys, nandito na tayo sa may Diplomat Hotel, ano? Kanina umulan, pero meron pa rin mga ano dito. Tapos ang dami dito mga van, no? Parang ano sila, yung parang services, yung mga group na, ano, group, tawag doon, group tour. Yung ina-avail sa online, yung sabay-sabay kayo ng iba't ibang random guests. Kumbaga magkakasama kayo no, sa isang service. Ayan, maraming mga ganun. Tapos ngayon, ito, may mga tao pa rin. Not sure lang kung saan sila nag-i-stay kapag umuulan. Puro tambak. Wala pa rin nagbago, ganun pa rin naman. Bawal pa rin pumasok sa loob. Ang Diplomat Hotel ay isang lumang gusali na may kasaysayan noong ikalawang digmaang pandaigdig at kilala bilang isa sa mga pinaka-nakakatakot na lugar sa Pilipinas. Sikat din ito dahil sa magandang tanawin at misteryosong paligid na dinarayo ng maraming turista. Paano ka mag-vlog? Sige nga mag-vlog. Another spot. Sige nga mag-vlog ka. Paano ka mag-vlog? Pangit ko kasi. Ha? Hindi ko nakita yung tsura ko eh. May ano yun sa Yan. kaharap yun. Tara na. Grabe oh. Oh, grabe. Ayan guys, paalis na tayo ng Diplomat Hotel. Punta na tayo ngayon ng Igorot Stone Kingdom, no? Yun na yung next natin. Igorot Stone Kingdom. 10 Commandments of God. Okay, yun. Palabas na tayo. So guys, pakita kami ng ano, Igorot Stone Kingdom. Sa mga nagta-taxi, nagko-commute yun sa kaya nila. Tapos dito yung bayaran ng ticket. Ayun, 130. 13 pataas, ayun, 13. Kids, 100. 130 guys, ayun yun, kapag ka-adult. Tapos kapag ka-kids or PWDs may bawas. Eto, dalawa po. Thank you po. Ito guys yung ticket. Ayan. Ito yung pinaka-entrance. Tapos, dito ibibigay yung ticket sa tatakan. Dalawa ko yan. Ito sir. Sabi ko yun. Okay, tata. Thank you po. Ito guys, tatakan kayo na ito, ano. Tapos nung seat, ano, nung seat kayo sa boy. Ay, nagurot katabi ka. Brilyante ng lupa. And guys, ito yung mga makikita niyo dito. Siyempre, mga photo booth na merong bayad. Okay, what is this? Bigyan? Yeah, bakit po kayo? Ang Igorot Stone Kingdom sa Baguio ay isang malaking istrukturang bato na ginawa upang ipakita ang kultura at pamanan ng mga Igorot. Tampok dito ang mga hagdang bato, matataas na pader at disenyo na nakahawig ng sinaunang kaharian sa kabundukan. Hey guys, kakatapos lang natin sa Igorot Stone Kingdom. Papunta na kami ngayon ng ano, Dragon Castle. Tama ba? Dragon Castle or... Dragon Treasure? Dapat meron ako nito 20 Wait lang. eh. Lang ah. Kumalikot ah. Katakot eh. Ito yung mga bahay na tarik kanina eh. Dito yata tayo eh, no? Yung bahay na naka-straight na ganun. Dragon Treasure po. Okay pa. Grabe guys, puro lubak. Ay! Nasaan yung castle? Sinasabi mo. Ayun sa taas oh. Grabe! Ano yan? Mumutuloy natin? Diba? Paano tayo akyat? Ay! Doon tayo akyat? Ay, Maglalakad tayo? I don't know. Lalaka rin ba yun? Hindi ata. Ay, ewan ko lang. Ay, oo. Ang tarik dito guys. Grabe. Wait lang. Tinutulok talaga ako ng gravity. Ito yung bayad guys. Pag irregular, 165 siya. Tapos pagka discounted, 132 in price. Ito guys, may libre silang shuttle. Guys, here tayo sa Dragon Treasure. Sobrang taas niya. May free shuttle sila. Ito yung waiting area guys kapag nag-aantay kayo ng shuttle service. Ito na yung ano guys, shuttle. Ace Deluxe. Yan. So nandito malaking pinto sa pinaka-entrance. Ayan. Ito guys, yan. Parang same siya sa ano, Igorot Stone Kingdom din. Ang Dragon Treasure Castle ay tinayo para maprotektahan at mapreserba ang makasaysayang Kissing Rock sa Irisan, Baguio City. Nabuo ang ideya ni Terrio Abalos Yubos matapos niyang makita ang Windsor Castle at Cordilleran Stone Masonry. Ginawa rin ang lugar bilang cultural hub para maipakita ang kultura, kasaysayan na maipagmamalaki ng mga Cordilleran. Yun yung namin tinuloy guys, yung pinakataas. Mataas na rin minupunta namin eh, para makabalik na rin kami sa Moldex. Hey guys, kakababa lang namin sa Dragon Treasure. Yun lang, bad news, di tayo nakapag-drone. Sayang. Ewan ko ba't di ina-allow talaga, no? Maigpit talaga yung tourist spot sa Baguio City. Ngayon, babalik muna tayo guys ng transient saglit. Ops. Low. Low. Ultra Ayun wide. na lang Ayun, nakita talaga. ni Ojo, okay na. 20% lang volume ko dyan. Ayan, nakasalita na ako ah. Ah. Wait lang, ikaw salita ka rin. Low? Low. Salita ka. Dire-diretso lang, kahit ano. Low. Gilan, dire-diretso lang.
May bata dun sa may ano. Okay na. Galing, ganda naman ang bayan nila. Good morning guys. Ngayong araw, ito yung ating third day or final day dito sa Benguet. So ngayon yung araw na pupunta tayo ng Mount Olis, yung lugar na merong elevation na 7,900 feet. And yung estimate ng pagdating natin ay 1 hour and 30 minutes yung distance natin papunta ron. 55 kilometers. Dadaan natin guys yung Alsema Highway. Natin nyo guys sa gunto. Amigay. Ang tataas ng pine trees dito, no? Pine trees ba yan? Baka ba hindi pine trees yan, ha? Lahat na lang talaga ng bundok. Lahat ng puno pine trees. Wala na lang nila kung ano yung totoo. Ganda ng kalsada rito. May ilan lang na parang konting-konting lubak, pero hindi naman siya yung hukay talaga. Ilan-ilan lang. Parang may mga natapyas lang ganon. Mas smooth na yung kalsada rito. Ito paano. Ganda, bundok, Flat na flat, Siguro yun na to, parang tinapas talaga nila, Ayun, dami na nalaglag na sa gilid, Dami na nalaglag na bato. Ganda ng view, Kita-kita yung mga terraces doon, Yun guys, yung hagdan-hagdan. Wow! Alala! Kahit cellphone lang ko na may cellphone, Ito yung kalsada, Ang ganda! Amazing! Ito yung sikat na tunnel dito. Dito may mga rin guys, establishments, Siguro yung pinakabayan nila ng Atok. Ito sharp left to lang Akit tayo dito. Ito na guys, malapit na tayo. 8 minutes na lang. Ganda talaga. Ganda, Oo, sobra. Solid, Ang solid. So, kakanan tayo. Papuntang Mount Olis. Ito yung ibang spots pa kaliwa naman. Ito yung mahirap salubungan dito yun lang. Hindi pa rin siya sementado. Ganun pa rin yung kalsada rito. Hati siya sa dalawa. Dito tayo sa right side. Putik lang. Buti hindi maulan. Basa lang siya ng konti. Guys, sarap tumayo dito di ba? Walang kaldag, di ba? Kaldag ka dyan. Kami kasalubong tayo May nag-radyo naman pala. Madulas siya. Kaya yan. Basta dire-diretso tayo. Taas tayo. Welcome back guys sa Mount Olis parking area ito. Sana nandito si Sir Hector. Yon. Okay po. Babayad muna tayo rito Magkano po yan? Payment? 100. Okay na po. Yung daan po doon po sa district. Okay, thank you. Mga tabihan ng souvenir. Mga bonnets, gloves. Ayan Yung mga bibili pala rito mga bilihan ng gulay dito. Patatas, repolyo, carrots, strawberry, sili. Ito guys, malinis na siya dito. May bayad lang. Ayan. Ganda naman. Malinis. Ito pala guys yung gamit nating motor yung zone test na nirent natin. Ito, may katabi tayo ditong big bike naka CB 650. Ay, 650 ba to? 650R. Ayan, dito tayo nag-park sa bungad. May parking din dun sa kabila Dito Pero dito lang tayo sa bungad. Ayan, may box na kasama yung motor. Sino bumili sa yan? Si Liminaw? Diba? Uy, masira mo talaga. Ito guys, tingnan nyo yung view dito. Napakita na natin ito dati Ano yung eskwelahan? May eskwelahan pala dito. Kita nyo guys yung terraces Ganda ng overlooking view Tapos dito may mga flowers. Ayan. Ano channel mo? Wala akong pakialam. Baka maanong pa. Sumikat na ako At yung sticker dito, tingnan natin kung sino yung mga nandito. Nandito kasi sila J4, sila Jeric P. Dito yun, natakpan na sila, Daming sticker, Ito, mga halaman, guys, Ganda, ano bundok. Ayun, kapantay natin yung ulap, Ganda, Ganda na view. Tapos yung mga halaman, Ganda. mga flowers na kalawit lang. Ito, dadaan nyo, guys, Hindi siya, hindi siya hagdan. Dito lang yung hagdan. Ang hirap naman kasi bitbitin ng drone ng isa na yun. Ito, Pinagbibit-bit. exit. Ang daming iba't ibang klaseng halaman, guys, Maganda. Yan. Pangalawang beses na natin nagpunta hanggang ngayon, hindi natin alam yung mga tawag sa pangalan ng halaman dito. Hindi ko alam kung maganda yung mukha ko dito. Dead man na lang. Ang ganda. Ito guys. Yun yung view, diba? Solid Taas Grabe, natin. pasabog. Ayun yung mas mababang bundok pa 7,900 something. Yung elevation na ito. Hinihingal agad ako. Hingal agad. Oh, hingal Ang hingal yan lang ang ako. stamina ko.
Ito, Ayan, picture Mount oh. Olis. Ay. Mamaya na sa uli. Pagpababa. Welcome Mount Olis. Ayun, nakalagay. Ayan oh. So, ito yung Ang ganda ng welcome to Mount bundok Olis na po. ano. Kitang-kita. Figure. Ayan. May dalawang taong figure. Daming repolyo guys oh. Tarik oh. Tingnan niya. Wow, ang ganda ng tarik. Oh, Grabe no? grabe, ganda. Solid. Masabag talaga. Ang Mount Olis sa atong Benguet ay isang sikat na viewpoint na kilala sa malamig na klima, sea of clouds, at magandang tanawin ng kabundukan, at vegetable terraces. Matatagpuan ito sa kahabaan ng Halsema Highway at dinarayo ng mga turista para sa camping, sunrise at sunset viewing. Isa ito sa mga pinakamagandang destinasyon sa Benguet dahil sa tahimik na paligid at preskong hangin. Madalas ding dinarayo ito ng mga photographers dahil sa napakagandang sunrise at foggy mountain scenery. Dahil sa taas nito, ramdam na ramdam ang malamig na simoy ng hangin na talaga namang nakaka-relax at nakaka-refresh. Ayun guys, kakatapos lang natin mag-drone shot at mag-vlog. Ngayon, pupunta na tayo sa mga spots, mag-picture lang tayo saglit. Then babalik na tayo ng transient para kunin yung gamit at para makauwi na tayo. Yung dinarone natin kanina guys, doon yung spot nila J4. Doon sila nag-camping, no? Sa mga gusto pupunta dyan guys, ngayon, ano, yung temperature niya ngayon dito sa Mount Olis is hindi siya sobrang lamig. Parang similar pa rin siya doon sa may Baguio or baka dahil sa araw. Pero sa hangin kasi, wala eh. Hindi siya, kung ikukumpara sa Baguio, halos same lang talaga sila. Dito tayo dati nagpunta, dito rin tayo ngayon bumalik. 7,900 feet above sea level, yan. Ito yung signage niya. Ito yung bundok, yan. Ito yung isa pang signage. Welcome Mount Olis, located siya sa may Paway Atok, Benguet, ayan. Nga pala guys, no, yung sunrise pala niya, dito siya nag-i-start. Ayan, kaya kung makikita nyo itong spots na to, nakalagay dito sunrise. Perfect spot siya pag umupo kayo. Sisikat dyan yung araw sa bundok na yun, sa may nasa likod na yan. No? Tapos ito na yung araw ngayon, dahil alas 9 na. So ito, picture, spots ulit. Picture lang kami guys saglit, then balik tayo sa motor para bumalik ka ng transient. Ayan guys, pababa na tayo ng Mount Olis. Pauwi na tayo, pabalik ng Moldex Residence. Ang problema, hindi tayo makapag Google Maps. Saan tayo kaliwa kanan? Diretso lang. Diretso lang. Sure? Hindi ko alam. Ito ba? Ay, diretso lang dito, diretso. Hindi ako familiar sa daan. OMG. Kailangan natin makabalik bago mag-12 dahil hanggang 12 PM lang ang ating check-out. So, wait lang guys. Tarik dito eh. Preno lang tayo dito na dire-diretso lang tayo. Oh. And eto na. Sabi Ano ko spot ako lang, Google spot? Maps mo. Ikaw yung, Google Maps. di ba? Semi off-road. Pero hindi siya off-road. Semi-cemento road. Ay, kaldag. Sa point. Sarap tumaya. Inggit si Irish, di makatayo. Semi off-road. Ayan na. Hey, sarap. Para tayo naka-adventure na big bike. Ayan na guys. Ang lubak. Yan na. Bye Mount Olis. Ito na yan. Keeping me on. Yeah, I'm strapped in. Stuck in a song. You can't turn off. Like a merry-go-round. My head is spinning. I see you up and about. I'm sure as hell not. 'Cause in my mind we're smiling on the dance floor. Late nights getting deep like we're on our own ride. Got the worst know 'cause we're so young. Update guys yung dala-dala namin. Ito yung dalawang. Dami.